Sige, Katana, pumunta ka dito sa harap. Ang nabunot niya ay ano ang sagot? Tama! Ito ay kahon. Sino ang pangalan
ito din ay isa sa pangunahing kasangkapan sa pagtuturo, lalo na sa nakaraan, dahil lalo na wala pang mga teknolohiya, gamit talaga ang mga flashcards sa pagtuturo, lalo na pag may mga larawan, mas madaling naiintindihan ng mga estudyante ang talakayan kapag may mga flashcards. Pang-apat, isang larawan o poster. Ito ay mga ilustrasyon o imahe na nagpapakita ng konsepto tulad ng mapa, hayop, bahagi, katawan at iba pa. So ginagamit ito para mas madaling maunawaan ng klase o ng mga kabataan kung ano talaga ang paksa na itinatalakay ng isang guro. So, mas madaling naiintindihan ng mga bata kapag may larawan o poster. Panglima, isang mga modelo or 3D models. Halimbawa, modelong globo, katawan ng tao o molekula para sa science. So, ang mga modelo or 3D models ay nagagamit lalo na sa asignaturang science. Dahil dito, mas nagagamit ang mga modelo para mas maintindihan ng mga bata kung ano talaga ang mga organs sa mga tao, kung ano talaga ang mukha ng Earth or ang globe. Dahil sa mga bagong panahon, ay nagbabago din ang instructional materials o kagabitang pagtuturo. Dahil sa teknolohiya. Ang ICT tools din ay katuwang ng mga guro sa pagtuturo. Ngayon, dadako naman tayo kung ano nga ba ang ICT. Ang ICT, Information or Communication Technology. Ito ay tumutukoy sa paggamit ng teknolohiya upang mangalap, mag-imbak at magproseso, magpadala at tumatanggap ng impormasyon tulad ng computer, projectors, apps, online tools, at iba pa. Narito ang mga halimbawa ng ICT tools. Una ay ang cellphone at ang pangalawa naman ay ang TV screen or dito makikita ang mga larawan, pwede din makapanood ng YouTube dito gamit ang Wi-Fi. Ang panghuli naman ay ang computer. Ngayon, ano nga ba ang silbi ng ICT sa edukasyon? Ang ICT sa edukasyon ay tumutukoy sa paggamit ng teknolohiya upang suportahan at pagtuturo at pagkatuto. Nagbibigay ito ng mga makabago at epektibong paraan ng pagkatuto at nagpapasilan ng interaksyon. Ngayon ay dadako naman tayo sa uri ng ICT tools. Alam niyo ba na ang ICT tools ay mayroong 5 uri? Ngayon ay unang uri ng ICT tools ay presentation tools. Ang presentation tools ay mga kasangkapan o software na ginagamit upang makita o ipresenta ng informasyon sa malinaw at organisado at kaakit na paraan. Ngayon ang pangalawa, design tools. Ang design tools ay mga software application at ginagamit upang lumikha at mag-edit at mag-disenyo ng mga visual na materials gaya ng graphics, poster, infographics, logo, at iba pa. Ngayon ay ang pangatlo ay interaction
ito ay mga Kahoot, quizzes, at Google Classroom. Ano nga ba ang silbi na interactive tools sa silid-aralan o ginagamit ng mga guro? Ito ay hindi lang isang kagamitan sa pagtuturo. Ito din ang mga hinkayatin ng mga estudyante para mas makinig at maging aktibong partisipasyon ng mga mag-aaral. At dito din ay isang presentasyon o mga aralin na ginagamit. Ngayon ang pang-apat. Multimedia tools. Ang multimedia tools ay mga kasangkapan o software na ginagamit upang pasamayin ang iba't ibang anyo ng media tulad ng texture, larawan, tunog, video presentation, at graphic ng isang presentasyon o produkto. Ang halimbawa nito ay YouTube at Classroom. Ang panghuli ay ang collaboration tools. Ano nga ba ang collaboration tools? Binibining Jasper, pwede mo bang basahin? Okay, ang collaboration tools ay mga digital na sangkapan o ginagamit upang magtrabaho at sabay-sabay ng isang proyekto o gawain. Halimbawa nito ang Google Classroom at halimbawa naman ito ay Google Documents at ang Google Meet. Ikaw, ano bang ibigay mong halimbawa ng collaboration tools binibigyan? Tama, ang Google Forms din ay ginagamit din bilang isang collaboration tool. Meron ba kayong mga katanungan o nais idagdag? Kung gano'n, ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain o tinatawag ito ikot ng kapalaran. Panuto. Pindutin ang spin the wheel upang mapili ang gagawing aktibidad. Kapag tumigal ang ruleta, basahin ang nakasaad at sundin ang tagubilin. Gawin ang gawain ng may kasipagan at katapatan. Maaari lamang ipaikot ang ruleta sa isang beses bawat pangkat. Bago kayo gagawin ko sa ating mga gawain, ay meron muna tayong palantayan. Pwede niyo ba itong basahin ng sabay-sabay? Maraming salamat. Itong gawain ay merong 20 puntos ng kabuuan. Ngayon, bago tayo dadako sa ating gawain, ipapagkat muna tayo sa tatlong grupo. I-counting, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Ito ang unang pangkat, pangalawang pangkat, at pangatlong pangkat. Ang unang pangkat, pwedeng pumunta sa harap or ipindutin ang ikot ng kapalaran. O yan ang pili ng pangkat. Una ay ang kulay kahil. Ano nga ba nakasabi dito? Gumawa ng isang poster gamit ang Canva at may kaunay sa ICT. Okay. Ang pangalawang grupo naman, pindutin ang ruleta. Okay, ang pamili nila ay kulay-pula. Ang gagawin nila ay gumawa ng quiz gamit ang Quizlet. 10 katanungan batay sa ating paksa. Okay, ang panghuli ang pangatlong grupo. Ito ay kulay. Kayo ang panghuling grupo ay yung napili ay gumawa ng survey form gamit ang Google Forms. Okay, meron lang kayo na 5
minuto para tapusin itong gawain. Okay, tapos na ang 5 minuto sa inyong mga gawain. Pwede na niya ipresenta. Pangkat-una. Okay, magaling. Dito ay nakakita ninyo kung ano nga ba ang nangyari noong panahon ng pandemya. Gamit ninyo ang ICT tools at Canva. Magaling, husay. Ang pangkat-2 naman. Okay, mahusay. Ang ginamit ninyo ICT tools dito ay ang Quizlet. Ngayon ang pangkat-3. Ang panghuling grupo. Gumawa ng Google survey gamit ang Google Form. Okay, magaling. Okay, palakpakan natin ang ating sarili dahil nagawa ninyo ang mga gawain ninyo. Ngayon ay atin namang bibigyan punto sa inyong mga gawain. Sa pangkat-una, ay bibigyan natin sila ng 20 puntos dahil nagawa nila ang kanilang gawain. Ngayon, ang pangalawang grupo naman ay bibigyan natin sila ng 15 puntos dahil may kulang at merong hindi tumulong sa kanilang gawain. Ang panghuling grupo naman ay ang pangatlo. Bibigyan natin sila ng 14 na puntos dahil meron din walang tumulong at meron din tumulong at meron pang kulang. Ngayon, bigyan natin sila ng pakpak na 4 sa 4 saklat. Alam niyo ba to? Okay. Ganito naman to. 4 sa 4 sa 4. Galing-galing. Okay, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! 4 sa 4. Galing-galing. Nasayan ba kayo sa ating gawain? O kung ganon, ano ulit nga ang ating tinalakay? Okay, ito ay tungkol sa kagamitan gamit sa pagtuturo. Ano nga ang mga halimbawa ng mga kagamitang pagtuturo? Okay, bigyan ng halimbawa. Okay, ito ay flow chart. Ito ay ginagamit sa pagtuturo din. Ngayon, ano naman ang ICT? Okay, Bitel. Magbigay ng definasyon ng ICT. Okay, magaling. Magbigay ng mga ICT tools na ginagamit sa pagtuturo. Arnel. Okay, ito ay mga interactive tools at designing tools. Ngayon, alam niyo na ang ating tinakay ngayon ay magkakaroon ulit tayo ng pangkatang gawain. Okay, narito ang panuto sa inyong mga gawain. Pwede niyo ba itong basahin ng sabay-sabay? Bago kayo dadako sa inyong mga gawain, ay meron muna tayong panantayan. Pwede niyo ba itong basahin ng sabay-sabay? Maraming salamat. Itong gawain ay merong 20 puntos ng kabuuan. Okay, salamat. Pwede niyo itong simulan ang inyong mga gawain. Pwede na niya ipresenta.
Pangtatlo na. Okay, magaling. Dito ay napakita ninyo kung ano nga ba ang nangyari noong panahon ng pandemya. Gamit ninyo ang ICT tools at Canva. Magaling. Husay. Ang pangkat dalawa naman. Okay, mahusay. Ang ginamit ninyo ICT tools dito ay ang Quizlet. Ngayon ang pangkat tatlo. Ang panghuling grupo. Okay, ang napili ninyo ay ang gumawa ng Google Form gamit ang gumawa ng Google Survey gamit ang Google Form. Okay, magaling. Okay na, okay na. Dili. Okay, kung gano'n, magkakaroon tayo ng isang maikling pasulit o kumuha ng isang tapak na papel para sagutin ang mga katanungan ang nasa harap. Okay, meron na ba isang tapak na papel? Okay, meron na. Okay, simulan na. Basahin muna natin ang panuto. Basahin ng mabuti ang bawat tanong at piliin ang titik ng tamang sagot. Okay, ang unang bilang. Ano ang pamunahing gamit ng flashcard sa pagtuturo? A. Pagsusulat ng mahabang talata. B. Paggawa ng eksperimento. C. Pagtuturo ng alfabeto o bokabularyo. D. Pagpapakita ng pelikula. Ngayon, ang pangalawang bilang naman ay alin ang sa mga susunod ang halimbawa ng design tools? A. Kahot. B. Inulo. C. Kapkat. D. YouTube. Okay, nabasa pangalawang katanungan. Okay, sa pangatlo naman, alin sa mga sunod-sunod na ginagamit sa paggawa ng poster at visual aids na sinasamit sa klase? A. Isara. B. Cartolina o Manila paper. C. Flashcard. D. Modelo. Okay, tapos na ba? Pang-apat naman, para saan ginagamit ang interactive tools? A. Para lumikha ng logo. B. Para hikayatin ang aktibong partisipasyon. C. Para mag-edit ng video. D. Para sa manunood ng pelikula. Okay, tapos na ba? Okay, pang-limang bilang. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa collaboration tools? A. Google Docs. B. Padlet. C. Canva. D. Google Meet. Tapos na ba? Okay, ipasa ninyo ang mga papel dito sa harap. Okay, maraming salamat.
Sana meron kayong natutunan sa leksyon na ito. Ito ang mga karagdagang gawin o mga aralin. Narito ko lamang. Basahin niyo yung mga sabay-sabay. Nagkaintindihan ba tayo sa talakayan, sa tinalakayan natin ngayon? Ikot na ganun gulbi. Okay na. Ay, nagkaintindihan. Wait, 1, 2, 3. Kumapon mo ko eh. Ano to? Okay na, nakaintindihan ba tayo sa ating takdang aralin? Okay, meron ba kayong mga karagdagang katanungan? Kung wala, pwede nyo na bang iayos na yung mga upuan? Okay, maraming salamat. At sana meron kayong natutunan ngayon sa ating leksyon. Hanggang sa muli, paalam!